as we read our text is in Isaiah 25, verse 9. Ito po. Okay, you only have one verse. Isaiah 25, verse 9. Church, hear the word of the Lord. It will be said on that day, behold, this is our God. We have waited for him, that he might save us. This is the Lord. We have waited for him. Let us be glad and rejoice in his salvation. Church, this is the word of the Lord. Amen. Salamat po, makakaupo na po tayo. Ang ating sermon ay pinamagatang, The Holy One We Have Waited For. The Holy One we have waited for. Of course, base sa ating teksto. Sabi po ni O. Palmer Robertson, patungkol sa libro ng Isaiah, meron po siya magandang libro, Christ of the Prophets. At sabi po niya sa libro ng Isaiah, the whole message of Isaiah has been affected by this identity of God as the Holy One of Israel. Again, he said, the whole message, that's why we are in the book of Isaiah, ito po yung at least na magko-consume ng ating pagkaunawa sa mensahe ng librong ito. The whole message of Isaiah has been affected by this identity of God as the Holy One of Israel. Ang kabanalan ng Diyos ang pumapaloob sa buong mensahe ng Isaiah. San sa Isaiah, do you think? Isaiah 6, verses 1 to 7, when Isaiah was called to be a prophet for the people of God, the northern kingdom, makikita po ninyo doon na si Isaiah ay nagkaroon ng vision when the King Uzziah died. At nakita po niya sa trono ang Diyos with seraphims, these are like angelic beings, who are pronouncing who God is in his throne, which says, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with his glory. That is a vision na nakita niya, and then sinabi pa doon, and the ground shook, and there was a cloud of smoke, and the train of the robe of the Lord fills the temple. If you are Isaiah, ano pong magiging epekto nun sa inyo? Others are also jealous kay Isaiah kasi siya lang yung nakita nung vision na yun. The holiness of God. And you know what happened to Isaiah? Sabi niya, woe is me. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. I am undone. Akala ko ako na yung righteous in this land. But I am undone. Kumbaga parang natapos ka na, hindi ka pa tapos. You're still not perfect. When he saw the holiness of God. And then sabi pa niya doon, for I am a man of unclean lips. When he is a noble man compared to all people doon. That's why it symbolizes, for you to be a prophet of God, kailangang linisin yung iyong bibig. Masanctify, because the word of God will be proclaimed through you. Anyway, ito pong Isaiah ay kakaiba dahil para siyang movie. Yung ibang mga movie na nagsimula kaagad yung judgment, biglang nag-open up pa lang yung introduction doon sa
gagamitin sa book ng sa Isaiah, sa prophecy ng Panginoon. Ano bang tawag doon? Prequel. I don't know kung prequel, iba yung sequel yung pagkatapos. Pinakita yung unang nangyari sa chapter 6. Yun po yung sinasabi. Ito po yung, kaya in chapter 6 of Isaiah, ito po yung parang sumasakop kung bakit may ganong klaseng judgment ang Diyos. Kung bakit ganong klase katindi na judgment ang gagawin ng Diyos. At kung bakit ganun yung restoration na gagawin ng Diyos. Bakit ganun ka-passionate? Sabi nga doon, the seal of the Lord will do this. Kung bakit ganung klaseng suffering servant ang kailangang maipadala ng Diyos. The holiness of God consumes the whole book. And in our title, I use the term the Holy One because yung term na the Holy One of Israel is only used by Isaiah. So yun po yung description niya sa Diyos, the Holy One of Israel. Pero yung Holy One of Israel, though it applies to the Father, let's say, it also applies to the Messiah, to the Redeemer, the Holy One of Israel. Kaya dito po parang hinihintay nila yun Tama po ba sa ating teksto? Kaya dito sa ating teksto, patuloy na binibigyang diwa ang kabanalan ng Diyos. He's even still here. So, kaya maganda po sa pagbabasa natin ng Isaiah, nakalock-in tayo doon sa kabanalan ng Diyos. Binibigyang diwa ang kabanalan ng Diyos lalo na sa kanyang tapat na kaligtasan sa pamamagitan ng Mesiyas. Kumbaga seryoso siya na ililigtas niya ang kanyang mga tao na mag-e-extend hindi lang sa Israel, which will also extend not only to the people of God, but to the whole cosmos. Ayan po, no? Ang sentrong mensahe ng ating sermon ay, the true pleasure of every longing heart finds its sole satisfaction in the coming of Jesus, in His birth, and His return. Again, we're talking about the true pleasure. Not only, sana may pamasko ako ngayong Pasko, something like that. Of course, it satisfies us. We're talking about na ang bawat tao ay naghahanap ng totoong kasiyahan. That's why the true pleasure of every longing heart finds its sole satisfaction in the coming of Jesus, in His birth, and in His return. Sa Tagalog, ito po, ang tunay na kasiyahan ng bawat nananabik na puso ay natatagpuan ang tanging kasiyahan sa pagdating ni Jesus sa kanyang pagsilang at sa kanyang pagbabalik. Ayan po. So we are highlighting here of course reality na nung si Jesus ay dumating, kaya nga may awit si Isaac Watts based in Psalms. Anong kanta yun? Joy to the world, the Lord has come. Right? Because ini-imagine niya yung psalm, I forgot ko anong psalm yun, na umaawit nung dumating talaga ang Mesiyas. Umaawit sila ng may kasiyahan. Dahil naparito na ang Mesiyas. But we know there is fullness of salvation. Na hindi lang po, kumbaga, yung iniisip natin, yung mga saints who went ahead before us, ay nasa langit na, buti pa sila ganun, right? But they are also waiting for the redemption of their bodies also. So hindi sila kompleto doon. Hinihintay natin sama-sama yung panunumbalik ng Diyos na si Jesus. And everything will be made complete. Pare-parehas po tayong naghihintay. So that's why we are in this kind of intersection. Dumating na si Jesus, yes, pero nandito tayo at this point na hinihintay naman natin yung panunumbalik niya. Pero the good thing is we are sandwiched by these true realities. Right? So, dalawang aksyon
because there's like a verb or command na sinasabi dito, behold, and then let us be glad. That's why I divided it at least in these two sections. Dalawang aksyon ang tinutukoy nito sa teksto. Una, in verses 9a, the first part, beholding our holy God, we have waited for. First is, beholding our holy God, we have waited for. The second part of this verse, which is 9b, we called it, taking joy in the salvation of our holy God, worth waiting for. I'm trying to play around yung rhyme, so forgive me kung ganito yung lumabas. So, taking joy in the salvation of our holy God, worth waiting for. Indeed. So, una po, in the first part, 9a, beholding our holy God, we have waited for. Ang ating teksto, again, in verse 25, chapter 25, ay may, ito po ay kabahagi ng seksyon ng 24, 25, 26, 27. Masasabi po dito na ito po ay magkaka-connect or magkakaugnay. So tayo ay nasa 25, pero itong chapters na ito ay sinasabi ni William Van Gameren na the little apocalypse. Parang kung dadaanan natin yung mga sinabi po dito, ito yung mangyayari sa dulo eh. Parang na-encapsulate dito in these chapters yung gagawin ng Diyos sa hinaharap. That's why a little apocalypse. Na nagpoproklama ng judgment at ng deliverance. Sinabi din po niya yun. So, that's actually yung character or nature ng mga prophecies. Laging may judgment, but there is also hope, or there is also deliverance na gagawin ng Diyos. Ngayon po, dito sa chapter 25, right, in our text, which is chapter 25, verse 9, in chapter 25, binibigyang papuri si Yahweh. This is like a psalm of praise. Binibigyang papuri si Yahweh sa kanyang mga kahangahang ginawa na buong katapatan niyang isinagawa, tama ba yung sinabi? Kahangahangang ginawa na he faithfully fulfilled it. Buong katapatan niyang isinagawa ang kanyang mga plano simula pa sa umpisa. So God has decreed that He will indeed, let's say, save His people, and He will renew all things, He will restore everything back to glory. Tila sa pag-awit na ito, sa sinasabi dito, sila ay umaawit na nangyari na itong bagay na ito. At sila naman ay nagbibigay na ng papuri at nagdedeklara sa ginawa na ito ng Panginoon. Kung titignan po natin, kasi yun po yung sinasabi sa verse 1 ng chapter 25. O Lord my God, I will exalt you, I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure. Tama po ba? And then pagdating sa verses 2 to 3, if you will just titingnan nyo lang po, tuluyan niyang winasak at ibinagsak ang mga taong pinagmalupitan ang mga hinirang na tao ng Diyos. Alam po natin na ang Diyos gumamit ng mga powerful countries para i-judge yung Israel. Syria, Babylon, even the Greeks, Rome, ginamit po ito bilang judgment sa people of Israel. Pero, bagamat ginamit sila ng Diyos, sila naman din ay hahatulan din ng Diyos. Pagkatapos nun, dito po sa verses 2 to 3, lumalabas na winasak niya at ibinagsak na niya ang mga nasyon na ito. Habang sa verses 4 to 5,
pinoprotektahan po ng Diyos at pinepreserba ang kanyang mga tao. Right? You have been a stronghold to the poor, a shelter from a stronghold to the needy in his distress, a shelter from the storm and a shade from the heat. From the breath of ruthless is like a storm against a wall. So yung imahe na yon ay parang ang Diyos ay nagpo-protect sa kanyang mga tao. Ayan po. Pagdating sa 6 to 12, at least in summary, makita lang po natin, pagdating sa verses 6 to 12, isinalarawan ang selebrasyon ng katagumpayan ng Diyos sa isang handaan or a feast or banquet. Kaya yung feel ng sinasabi po dito, tila ang Diyos ay ginather na niya yung mga tao niya in a feast, a kind of celebration, actually sumptuous feast. Sabi dito, a feast of rich food, feast of well-aged wine. Rich food full of marrow, of aged wine well-refined. Grabe yung handa na kanilang pinagsasaluhan dito. Ito ay labis-labis na handaan. Kasabay nito ay ang lubusang pagpawi sa kalungkutan. Notice here, at least in verse 8, actually 7 to 8, kasabay nito ang lubusang pagpawi sa kalungkutan, luha, wipe away the tears, kahihiyan, shame, at pagpuksa ng Diyos sa kamatayan. Finally, He will swallow up death forever. Sinabi po dito. Kaya, pagdating sa verse 9, our text, pagdating sa verse 9, nagsasabi ang lahat sa araw na iyon ng papuri sa Diyos na kanilang hinihintay at inaasahan. That's why in verse 9 it reads, "It will be said on that day, Behold, this is our God. We have waited for Him, that He might save us." Imagine everything ng ginawa ng Diyos. Lahat ng kahirapan, lahat ng pagdurusa, at kamatayan, tinuldukan ng Diyos. And on that day, this will be declared. Behold, this is our God. We have waited for Him that He might save us. I want us to imagine that, well, later, nag-e-extend po ito sa two events Pagdating ni Jesus at sa panunumbalik niya. Ito yung nagiging deklarasyon natin. Lahat sila naghintay din kay Jesus. Tayo din at lahat tayo ay naghihintay din sa panunumbalik niya. At ito yung masasabi natin sa pagdating ni Jesus. Hinintay ka namin, O Diyos. Ito na ikaw. Nagkaroon na ng ganap na kaligtasan. Binibigyang papuri dito ang Diyos sa kaligtasan na kanyang natamo sa lahat ng naghihintay sa kanya. Sinasabing ang kaligtasang ito, again, ay cosmic in nature. When we say cosmic, buong mundo ito. Hindi lang hinihintay ng Israel yung restoration ng nation. Hindi lang hinihintay yung restoration ng temple, yung walls of Jerusalem. Because after noon, alam naman natin, hindi naman na-feel ng mga tao na nangyari ng ganap itong mga sinabi dito. That's why it extends beyond Israel, yung restoration na ito. Ang katuparan, kasi kung titingnan po natin in verse 7, sabi po dito, He will swallow up on this mountain the covering that is cast over all peoples. Meron pong word na peoples, alright, may S, because these are group of people. Ayun po, nations actually. Ayan. At ang katuparan ng mga propesiyang ito
ay laging may katangian. Ito po, no, I want you to learn this. When you approach the prophecies of the Old Testament, meron pong tinatawag na double fulfillment. Okay, narinig nyo na po ba ito? Right, for some, may double fulfillment. Ako nga po gusto kong gawing triple fulfillment. Kasi probably, na-fulfill sa time ng Israel, hindi naman ganap. Na-fulfill sa pagdating ni Jesus, although hindi pa rin ganap, meron pang pangatlong fulfillment. Others are calling it near and far fulfillment. Kung kailan pinrophesy ni Isaiah ito, mangyayari ito sa nalalapit na panahon. Pero meron din siyang nature na ang ganap na kaganapan nito ay nasa dulo pa. Okay? Others are calling it also partial and final fulfillment. Okay? Kaya ito po yung the way we will treat itong verse 9 na ito. Kailan ba nila sinasabi ito? Right? Kaya ang isang katuparan nito ay pwede nating mai-apply una sa kaligtasang hatid ng Diyos sa unang pagdating ni Hesukristo na sa kanyang pagkasilang. That's one application. That they are like declaring, "Behold, this is our God. We have waited for Him that He might save us." Nangyari po yun nung dumating si Jesus. Simula sa kanyang pagkasilang, by the way, yung buong buhay ni Jesus ay importante sa kaligtasan natin, okay? Simula nung siya ay ipinanganak. Hindi pwede na hindi siya ipanganak at maipako na lang siya sa krus. Sabi nga, so that all righteousness will be fulfilled. So, nung dumating si Jesus, nangyari po itong prophecy na ito. Or kumbaga, ang mga tao ay nagsasabi ng ganitong papuri nung naganap ang kaganapan ng dumating si Jesus. Kaya, bilang implikasyon, tama po ba ako? Right, so, bilang implikasyon sa atin, patuloy nating bigyang tanaw o ituon ang ating sarili kay Jesus. Sabi nga po doon, behold. Tignan, pwedeng isang Tagalog word, o kaya bigyang tanaw, look, o kaya ituon mo yung sarili mo palagi kay Jesus. Tunay na naging tapat ang Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Maraming taon na ang nakalipas sa pangakong kaligtasan na dala ni Jesus. Nangyari po yung kaligtasan na ipinangako ng Diyos kay Jesus. Matagal ng taon ang nakalipas. Marami ang nakasaksi. Siya ang tunay na Diyos na nagpamalas ng ganap na kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang pagpapakumbaba at pagsunod kahit sa kanyang pagkamatay sa krus. Ang ganda po nung revelation patungkol kay Jesus. Kasi sinasabi, nung dumating daw po si Jesus, mas lalong nakilala ng mga tao ang karakter ng Diyos. Amen ba yun? Sorry. So, dumating si Jesus, sabi nga, if you have seen me, you have seen the Father. Mas nakilala nila na ganito pala kadakila ang Diyos, lalong-lalo na sa glory of His humility. Na ang dakilang Diyos, hindi lang siya basta magliligtas, na pwedeng in a snap of His finger, all sins will be eradicated, righteousness will be fulfilled. But He fulfilled it by His own. Siya yung gumawa po nun. At lalong nakilala kung gano'ng kadakila ang Diyos kay Jesus. Ang buong mundo ay naghihintay kay Jesus na siyang tugon sa lahat ng ating pangangailangan. That's why it's good to always remember or rehearse yung atin pong parang nire-refresh natin yung
paghihintay ng mga tao sa pagdating ni Jesus. The anticipation of His coming. Because that fulfills every longing, every needs, every longing ng puso ng tao. Natugunan ng Diyos kay Jesus. Kaya mga minamahal ng Diyos, patuloy tayong manahan sa kalwalhatian ng Diyos sa Kanyang katapatan na tayo ay Kanyang inabot sa pamamagitan ni Jesus. Manahan tayo sa kalwalhatiang iyon ng Diyos na inabot niya tayo kay Jesus. Wala tayong dapat na ipangamba dahil si Jesus ang tinatawag na Emmanuel, kasama natin ang Diyos. O kasama natin ang Diyos. That's the action later, no? So, wala tayong dapat ipangamba dahil kasama natin si Jesus, ang Emmanuel na naghayag ng katotohanan na kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Makakaasa tayo na sa lahat ng sitwasyon, tayo ay may pag-asa dahil tinupad na ng Diyos dati pa ang sagot sa ating kaligtasan. Hindi ito pag-asa na bukas, ganito na yung buhay ko. Pero nakahanda ito. Sigurado ito. May pag-asa sa buhay. At si Jesus ang tinatawag na the hope of glory. That will fulfill every longing of human hearts. Pangalawa, second part lang po nito, I called it again, that taking joy in the salvation of our holy God worth waiting for. Taking joy in the salvation of our holy God worth waiting for. Sa ikalawang parte ng ating teksto, sinabi sa verse 9b, this is the Lord, it's like a repetition. This is the Lord, we have waited for Him, similar. Pero ito yung nagkaiba, let us be glad and rejoice in His salvation. Let us be glad and rejoice in His salvation. Binibigyang pansin dito ang tugon na tayo ay, again, magalak at magdiwang sa kaligtasan ng Diyos sa atin, that after all, nangyari na itong plano ng Diyos. Ang kasaysayan, ito po kailangan nating maintindihan, na tayo po, kung ano man yung buhay natin ngayon, hindi na ito bago sa mga nauna sa atin. Kaya nga po sabi, there's nothing new under the sun. You know, ang kasaysayan ng mga taong hinirang ng Diyos, the people of God in the past, ay maraming mga serye ng mga pangyayaring paghihintay. Marami daw po silang series ng waiting circumstances. The people of God, una, maalala natin, ang mga Israelita ay naghintay patuloy sa kaligtasan ng Diyos sa Ehipto. We're talking about before pang si Moses ay hirangin ng Diyos. The cries of the Israelites are being heard by the Holy God. Before pang dumating yun, si Moises. Ang mga Israelita ay naghihintay patuloy sa kaligtasan ng Diyos sa Ehipto, bukod sa 40 taon nilang pamumuhay sa disyerto. After those cries, finally, ito na si Moses, hindi sila kagad nakaalis. They are also being challenged. Even yung pagtitiwala nila sa sinasabi ng Diyos kay Moises, na ang lupang pangako, totoo ba yan? Pinakita ng Diyos in the plagues. Until the final plague, pinahalaya sila ni Pharaoh. Hinabol pa sila. They're in the facing the Red Sea. What happened? Pinakita ng Diyos. You can get through this. And then, now crossing Sinai, traveling wilderness.
wandering for 40 years. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Maraming hanggang sa makarating sila sa Canaan, pagdating kay Joshua, hindi pa sila finally nakakonquer ng land. Kinalaban pa nila yon. Hanggang sa mag-settle na safe na sila sa Canaan. Maraming taon na sila ay naghintay na magkaroon ng tapat na hari. Yes, si Saul, hinirang ng Diyos sa bansang Israel para maghari. Hindi siya yung naging tapat. Si David pala, after si David hindi rin naging tapat. Na mas lalong bumigat yung naging mga sumunod na hari sa kanya. They are waiting for the true king. Because napapahamak sila sa pamamahala ng mga haring ito. Imbis na yung hari lang ang makatanggap ng judgment, the whole people of God will suffer in judgment. Exile. Now, in exile, how many years? Sabi nga, figuratively, 70 years. Pero mas mahaba pa yun. Hindi exactly 70 years ang nangyari. Imagine, maraming taon din na naghintay sa kaligtasan ng Diyos habang sila ay namumuhay, yes, sa ibang bansa na napapasa ilalim sa kapangyarihan ng mga ito. Sa tingin ninyo, may kaibahan ba tayo ngayon sa kanila? Right? Rhetorical question, of course. Wala. Mas matindi pa nga din sila. Now we have Jesus Christ. Bagamat si Jesus ay napagtagumpayan na ang kaligtasan mula sa kanyang pagdating hanggang siya ay mamatay sa krus at mabuhay muli. Again, as I have said, kasama tayong naghihintay ng mga nauna sa atin sa panunumbalik ni Jesus na kung saan ganap nang tatapusin ng Diyos ang lahat ng kahirapan sa mundo, lalo na ang kamatayan, hanggang sa ganap nating matanggap ang kabuuan ng ating kaligtasan kasama ang Diyos magpasawalang hanggan. Kaya nga merong nagsabi na, oh, may problema ka? What's this in light of eternity? Sabi ni Pablo din, the sufferings of this world are not worth comparing to the glory that awaits us. So, wala pong pagkakaiba. Lahat tayo nasa waiting. Lagi na may nature of waiting ang people of God. Kaya mga minamahal muli ng Diyos, tayo, talking about the people of God, those who are in Christ, tayo ang may tunay na rason na magdiwang sa Kapaskuhan. Hindi dahil sa mga ordinaryong pagpapala. There's food in the table. We have budget to spend. We can go somewhere. Kundi sa ganap na kaligtasan na naghihintay sa atin sa kabila ng ating nararanasan ngayon. We have a more deeper reason to rejoice every time we celebrate Christmas. Nangyari na yung pagdating ni Jesus At parating na yung paparating din si Jesus muli. Naghihintay yung pagpapalang ito. Patuloy tayong makakaranas ng kapighatian. Patuloy tayong makakaranas ng kalungkutan. Even as Christians, makakaranas ng kahirapan o kabiguan, disappointments, ngunit patungo tayo sa higit na kaaya-ayang buhay kasama ang Diyos. We are not people who are in despair. Dahil anuman na mangyari sa atin bilang Kristiyano, patungo tayo doon. Patuloy tayong makakaranas ng pagkakamali. As a Christian, pwede pa rin tayong magkamali. Makakaranas ng magkakasala.
o panghihina. Ngunit may kapatawaran patuloy kay Jesus at kailanman hindi tayo iiwan o pababayaan. Patuloy tayong haharap sa mga pagsubok o pagtitiis sa pagmiministeryo, ngunit kasama natin ang isa't isa na nagtutulungan, nagdadamayan, at kumakapit sa Diyos. That's the blessing of the Church of Christ. Kaya sama-sama tayong magdiwang at magalak sa ganap nating kaligtasan sa hinaharap dahil ang ating Diyos na banal ay sulit na hintayin. Muli, 2 aksyon ang sinabi sa teksto patungkol sa kasiyahan na ating matatagpuan sa pagkasilang ni Jesus at sa kanyang panunumbalik. First, beholding our holy God we have waited for, first part, and second, taking joy in the salvation of our holy God, worth waiting for. Panalangin natin na tayo ay mapagtibay ng katotohanan na the true pleasure of every longing heart finds its soul satisfaction in the coming of Jesus in His birth and His return. Meron pa po akong extra lang. Ang perspective po natin, tayo yung naghihintay sa Diyos. Tama po ba? But there is another perspective. God is the one waiting for us. He is also excited for our fellowship together. Isa ring katotohanan ay hindi tayo ang naghihintay sa ganap nating kaligtasan, kundi ang Diyos. Kaya sinasabi, the waiting is on God. Hindi ko po kilala itong nag-comment na ito sa pulpit commentary. Meron siyang initials na RT, mga collection of sermons po ito, nilagay sa pulpit commentary. Sabi po ng ministrong ito, I think, sabi niya, we may be quite sure that God is in the waiting, nearer than ever to us in the hours of delay. If the waiting is God's, if it belongs to the mysterious ways of the divine love, then even waiting times are blessed. Hindi lang nasa dulo yung pagpapala, kasama yung buong ito. They are even a gracious agency for the culture of our souls. Disenyo ng Diyos yon para maministeryohan patuloy tayo, deep within. And oftentimes, better things are done in the waiting than in the suffering times. The great lessons of the perfect trust are learned in the waiting hours. And patience gets her perfect work. Tayo po ay may rason muli na magdiwang at patuloy na magkaroon ng kasiyahan dahil tayo ay may tunay na pag-asa kay Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita, sa katotohanan ng iyong pangako at kasiguraduhan ng mga ito na nagampanan ni Jesus. At nasigurado din, O Diyos, ngayon sa amin, sinisigurado ng banal na Espiritu na inyong ipinadala para kami ay lumakad patuloy kay Jesus, O Diyos. Turuan niyo po kami at tulungan na manahan patuloy sa kaluwalhatiang ito, O Diyos, ng iyong kaligtasan. At anuman ang aming harapin, kami ay mapalakas ng kaluwalhatiang ng inyong pangako sa panunumbalik ni Jesus. Jesus said, surely I am coming soon. Therefore we also pray, come Lord Jesus. Come Lord Jesus.
We thank you, Lord, and this is our prayer in Jesus' name.